Dahil sa pagtuon sa mga drone sa digmaan sa Ukraine, madalas nating nalilimutan na epektibo pa rin ang tradisyonal na sandata sa tamang mga kamay. Ang mga tangke, kahit na libo-libo na ang nasira sa Ukraine, ay marami pa ring maibubuga kahit hindi magawa ng Rusya ang bahagi ng palaisipan, kaya ito ng Ukraine. Nagawa na rin ito noong Disyembre. Suportado ng ilang tangke ng Leopardo, pumasok na ang mga marinong Ukrainian sa gilid ng Rusya sa direksyon ng Dnipropetrovsk. Naghahanda ng susunod na pag-atake sa ibang lugar. Ang ulat sa frontline ng Euromaidan Press noong Disyembre 17 ay may mga detalye kung saan sinasabi na ang Ukraine ay sumusugod sa gilid ng Rusya upang mailapit ang kanilang mga tropa sa pamayanan ng Novopavlivka. Kasunod ito ng operasyon kung saan nilinis ng Ukraine ang mga sundalong Ruso mula sa mahalagang pamayanang Ivanivka sa tabi ng ilog. Nagkakaroon ang Ukraine ng lugar para maghanda tumawid sa ilog Vovcha at simulan ang pagbawi ng teritoryong inagaw ng Rusya. Ang Novopavlivka ay bahagi ng teritoryo. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, sinamantala ng Rusya ang hamog sa taglamig sa lugar para magsimula ng pag-atake. Iniulat ng bagong tinig ng Ukranya ang mga pagsalakay at binanggit na nagdulot ng puwang sa depensa ng Ukranya ang hamog na nagawang samantalahin ng Rusya ang mga first-person view or first-person view drones na madalas ay pinakamahalagang sandata ng Ukranya, ngunit naging mas mahirap gamitin dahil sa hamog. Naging problema ang mababang visibility dahil nagbigay ang hamog ng sapat na taguan para makalusot ang mga sundalong Ruso papasok sa Novopavlivka ng ilang beses noong kalagitnaan ng Disyembre. Dahil sa mga paglusot at problema sa hamog, nagsimulang magtayo ang Rusya ng mga tulay para tumawid sa ilog Vovcha. Itinayo ang pontoon bridge sa pagitan ng mga pamayanan ng Yalta, sa timog ng Novopavlivka at Dachna sa silangan. Noong Nobyembre, nailipat ng Rusya ang 10 sasakyang militar sa kabila ng ilog gamit ang tulay, ayon sa bagong tinig ng Ukraine. Sabi ng Kiev Independent, ilang beses nalusutan ng puwersa ng Rusya ang depensa ng Ukraine noong mahamog na Nobyembre. Kinuha ang pahayag ng ika-42 Mekanisadong Brigada ng Ukraine. Nakapasok ang mga mananakop sa aming posisyon. Gayunpaman, ang mga first-person view na drone, lalo na mula sa Perrin Drone Battalion ng ika-42 Mekanisadong Brigada, ay mabilis na tumugon sa mga aktibidad malapit sa lugar ng deployment. Hindi pa rin bumagsak sa Russia ang Novopavlivka. Sa kabila ng mga tangkang paglusot na ito, gusto ng Russia ipasok ang puwersa nila sa baryo, kaya kailangang pigilan ng Ukraine. Iyon ang pangunahing layunin ng operasyon, na iniulat ng Euromaidan Press noong Disyembre 17. Sabi ng outlet, gusto ng Ukraine gamitin ang kontra-atake para mas makapasok sa mga okupadong rehiyon sa paligid ng Novopavlivka. Hinahayaan nitong magkaroon ng banta ang Ukraine laban sa opensiba ng Russia sa Novopavlivka. Ang presyon ang pinakamahalaga sa sitwasyong ito. Sa paggawa ng banta, napapalakas ng Ukraine ang presyon sa mga puwersang sumasakop at unti-unting pinapahina ang depensa ng Russia. Ang presyong iyon ay sinamahan ng tamang timing dahil sa sobrang tagal ng panahon na ginugol ng Russia sa pagtatangkang sakupin. Naubos na ang tropa ng Novopavlivka, kaya natigil ang pag-atake. Habang nahihirapan ang Russia magtipon, may pagkakataon ang Ukraine umatake, mabawi ang momentum, at makuha ang mahalagang pwesto sa tabing ilog ng Vovcha River. Sa madaling sabi, mahigit 1 buwan nang nalalampasan ng Ukraine ang pag-atake ng Russia sa Novopavlivka. Ibinabalik na nila ngayon ang bagyo laban sa Russia. Bago ipaliwanag ang kahalagahan nito, talakayin muna natin kung bakit mahalaga ang Novopavlivka sa Russia at Ukraine. Hindi ito karaniwang pamayanan na pinag-agawan ng Russia at Ukraine mula nang simulan ni Vladimir Putin ang pananakop. Isa ang Novopavlivka sa pinaka-estratehikong mahalagang pamayanan sa direksyong Dnipropetrovsk. Ipinaliwanag ng Kiev Independent ang isa sa mga dahilan at itinuro ito. Ang baryo ay matatagpuan mismo sa gilid ng isang lugar na nagbibigay alinmang bansa ang may kontrol sa baryo ng akses sa estratehikong mataas na lugar. Naiintindihan ng Ukraine kung bakit mahalaga ito. Kaya naman pinatibay nila ang baryo at ang paligid nito na may akses sa mataas na lugar na iyon. Malawak ang tanaw ng Ukraine sa labanan. Kaya natutunton nila ang galaw ng tropang Ruso at nakapaghahanda sa susunod na atake. Maganda rin ang mataas na lugar para sa mga drone operator
dahil nakakakuha sila ng mas malakas na signal na tinitiyak na may buong kontrol sila sa kanilang mga drone. Ang paglalagay ng mortar sa matataas na lugar ay tumutulong sa Ukraine na bumuo ng kill zone para bombahin ang mga tropang Ruso kapag sumusulong sila sa depensadong teritoryo. Gagana rin ang mga benepisyo para sa kabilang panig. Kapag nakuha ng Rusya ang Novopavlivka, makukuha nila ang mataas na lugar na gamit ng Ukraine. Dahil dito, magagawa ng Rusya na obserbahan ang kontra-atake ng Ukraine at makita ng mas maayos ang ilog Vovcha na tinatawid ng mga puwersa ng bansa. Ayon sa Euromaidan Press, ang halaga ng Novopavlivka ay lampas sa access sa mataas na lugar ayon sa ulat tungkol sa ilog Vovcha. Ang baryo ay posibleng tawiran ng ilog dahil sa lokasyon nito. Sa Ukraine, mahalaga ang Novopavlivka sa estratehiya. Matatagpuan ang pamayanan sa magkabilang pampang ng ilog ayon sa ulat. Kung masakop ng Russia ang isang panig, lalong mahihirapan ang Ukraine na ipagtanggol ang kabila. Tulad sa Ivanivka, ang anumang nasakop na lupa ay maaaring gawing pansamantalang tawiran ng Russia para sa mga susunod na opensiba. Hindi dapat hayaang bumagsak ang Novopavlivka kung mapupunta ang baryo sa kamay ng mga Ruso. Magkakaroon ng magandang pwesto ang puwersa ni Putin para umatake sa Dnipropetrovsk. Makokontrol din nila ang baryong perpekto para sa pagtawid sa ilog na mahalaga sa pagpapatuloy ng kampanya sa lupa. Ang mga ilog ay natural na hadlang na hindi madaanan ng sasakyan kung walang tulay dahil sa lalim. Bukod pa rito, napakadelikado ng pagpapatawid ng mga sundalo sa ilog ng Palangoy at madalas itong nagreresulta sa pagkawala ng mga tao dahil sa pagkalunod o dahil natatarget ang mga sundalong mahina habang tumatawid sila. Kontrol sa mga pamayanang nasa tabi ng ilog o gaya sa kaso ng Novopavlivka, yung mga may ilog na dumadaan mismo sa gitna nila. Nagbibigay ito ng oras at espasyo sa militar para makagawa ng tawiran. Ang engineering corps ng bawat militar ay nagsasanay para rito at ang namumunong opisyal ng 21 Engineer Regiment ng United Kingdom si Teniente Colonel Perry. Ipinaliwanag ni Bishop kung bakit. Maraming malalaking ilog sa Europa, sabi ni Bishop, habang ipinapaliwanag kung bakit ang grupo ng mga inhinyero niya ay sumasali sa Exercise Iron Titan. Isang pagsasanay sa pagtawid ng ilog kasama ang 8,000 sundalo ng United Kingdom at isang unit na binanggit ni Bishop. Kaya kung gusto nating manatiling buhay ang ika-3 dibisyon, patuloy na gumagalaw at pinapatay ang kalaban, mahalagang bahagi nito ang pagtawid sa malalawak na bahagi ng tubig na yon. Kami lang sa hukbo ang kayang gawin iyon, dagdag ni Bishop. Mahalagang mahalaga ang engineering corps. Kaunti lang ang mga bihasang operatiba nila sa labanan, kaya lalong mahalaga ang pagsakop sa mga baryo tulad ng Novopavlivka sa Ukraine. Kapag ligtas ang mga military engineers sa paggawa ng tulay, mas hindi sila nagiging target sa trabaho. Kahit hindi natin isama ang posibilidad na magdulot ng casualty ang kalaban sa pamamagitan ng pagpapaputok sa mga lantad na inhinyero, ang pagkakaroon ng ligtas na lugar para magtrabaho ay nakakatulong din upang mabawasan ang mga pagkaantala. Mas mabilis na paggawa ng tulay ay nangangahulugan ng mas kaunting oras na ginugugol sa paghihintay na mailipat ang mga armor at iba pang kagamitan sa kabila ng ilog. Lahat ng ito ay nakakatulong sa tagumpay o kabiguan ng mga susunod na pag-atake. Sabi ng European Security and Defense, mas pinipili pa rin ang pagtawid sa umiiral na mga tulay kahit minsan hindi na ito praktikal. Sa gitna ng digmaan, parehong Russia at Ukraine ang nagpapasabog ng mga tulay na maaaring makuha ng kalaban. Mas naging mahalaga ang kakayahang magsagawa ng epektibong gap crossing operations sa mga latian at daluyan ng tubig. Muli, ibinabalik tayo niyan sa Novopavlivka at ang potensyal nito bilang isang ligtas na lugar na parehong maaaring gamitin ng Ukraine at Russia para magtayo ng gap crossings. Nais panatilihin ng Ukraine ang lugar habang nais itong kunin ng Russia. Mahalaga ang estratehikong epekto ng opensiba ng Ukraine gamit ang mga marinero at tangke. Ngayon na alam mo na kung bakit mahalaga sa estratehiya ang isang baryo tulad ng Novopavlivka. Isa pang halimbawa ng kahalagahan na iyon ay ang baryo ng Ivanivka. Ilang linggo bago inilunsad ng Ukraine ang kanilang operasyon sa direksyon ng Novopavlivka, napalaya na nila ang Ivanivka. Ang Ivanivka, isang baryo sa tabi ng Vovcha River, ay ginawang paghahandaang tawiran ng ilog. Posibleng mangyari rin ito sa Novopavlivka. Para sa Russia, naglabas kami ng isang video na tumatalakay sa mahusay na pinagplanuhang operasyon na nagresulta sa muling pagbawi ng Ukraine sa Ivanivka. Tingnan ito kung gusto ninyong malaman kung paano naghanda ang Ukraine para sa pag-atake noong Disyembre sa gilid ng Russia papuntang Novopavlivka. Ayon sa Euromaidan Press, nagbigay ng bentaha ang Ivanivka sa Ukraine sa paghahanda ng pag-atake sa gilid ng Russia
dahil ligtas na ang lugar. Maaaring gamitin ito ng puwersa ng Ukraine bilang tawiran sa Ilog Vovcha para simulan ang pag-atake pasilangan, magsagawa ng panggulong operasyon laban sa kalaban, at pasukin ang kanilang unahang posisyon, ayon sa ulat. Ayon dito, ang hamog na ginamit ng Russia sa Novopavlivka noong Nobyembre ay maaring gamitin din ng Ukraine sa kanilang pabor. Hindi lang Ukraine ang gumagamit ng first-person view drones sa mga teritoryong kontrolado nila. Gumagamit ang Russia ng first-person view drones sa sinakop nilang bahagi ng Ukraine. Mas madali para sa Ukraine na i-coordinate ang pag-atake nila laban sa depensa ng Russia dahil sa limitadong visibility. Mahalaga ang pagkontrol sa Ivanivka bilang paghahanda sa pag-atake. Kontrolado ng Ukraine ang mataas na bahagi sa Novopavlivka. Pero hindi ito naging malaking tulong sa pinagsamang atake ng mga marine at tangke. Sabi ng Euromaidan Press, ipinapakita ng topographic na mapa na ang mataas na posisyon ng Ukraine ay tumutulong sa pagsuporta ng mga tropa gamit ang mortar. Gayunpaman, hindi nasaklaw ng mataas na bahagi na kontrolado ng Ukraine. Ivanivka, o mas tama, ay nasa parehong level ng teritoryo sa kabilang panig ng Ilog Vovcha. Ibig sabihin, kailangang umatake ang Ukraine sa patag na lupa kahit kaunti lang ang suporta ng putok mula sa mataas na likod ng Ivanivka. Di perpekto, pero sapat na magamit ng Ukraine laban sa mga sundalong Ruso na sumusulong sa Novopavlivka. May sariling kalamangan ang Russia at ito ang kalamangang nabanggit natin kanina. Nang mabawi ng Ukraine ang Ivanivka, umatras ang puwersa ng Russia sa kabila ng Ilog Vovcha. Maganda ito para sa panig ng ilog na hawak ng Ukraine. Ibig sabihin, kailangang magplano ulit ang Russia kung gusto nilang mabawi ang Ivanivka. Pero lampas sa pagtatanggol sa Ilog Vovcha ang interes ng Ukraine. Ang pag-atake nila noong Disyembre ay para makapwesto sa kabila ng Ilog Vovcha. Ngunit natalo ang Russia nang napalaya ng Ukraine ang Ivanivka. Ibig sabihin noon ay napakinabangan ng Russia ang mismong ilog na nagdudulot sa kanila ng maraming problema na nagsilbing natural na harang laban sa Ukraine sa partikular na pag-ataking ito. Dapat lutasin ng Ukraine ang problema sa Ilog Vovcha gamit ang Ivanivka bilang base para makausad laban sa Russia na sumusulong sa Novopavlivka, kung saan hawak ng Russia ang karamihan ng Ilog Vovcha. Hindi ito simpleng operasyon at hindi rin basta-basta pag-atake sa Ukraine na may matinding putukan. Diyan papasok ang Leopard 1A5 tank ng Ukraine. Kaunti pero hindi ko konti ang mga German tank nitong Ukraine. Noong Agosto, tumanggap ang bansa ng karagdagang 15 at ayon sa Army Recognition, umabot na sa 103 ang kabuang naipadala sa Ukraine hanggang sa panahong iyon. Natanggap ng Ukraine ang Leopard 1A5 DK Main Battle Tank, isang upgraded na Leopard 1A5. Hindi tiyak kung anong bersyon ng tangke ang ginamit ng Ukraine sa pag-atake sa Novopavlivka. Kahit base version lang, malaking tulong ang Leopard 1A5 sa anumang opensiba sa lupa kung gagamitin ng tama. Ayon sa Army Recognition, ang pangunahing sandata ng tangke ay 100 at 5mm Royal Ordnance LP2A3 rifled gun na kayang magpaputok ng karamihan sa 100 at 5mm na bala ng mga bansang NATO. Ang Leopard 1A5 na gumagana sa buong kapasidad ay may 60 ng mga balang ito, kung saan 42 ay nasa katawan ng tangke. At ang 18 pa ay nasa tore. Pinapabilis ng semi-automatikong loading system ng tangke ang pagputok ng bala. Lalo na kung may banta sa malapit. May 762 mm machine gun ito. Isa sa kanan ng LP2A3 at isa pa sa pwesto ng komandante o tagalagay ng bala. Ginagamit ito bilang sandata laban sa mga eroplano. Ang Leopard 1A5 ay may iba pang mga tampok tulad ng smoke grenades. Maaari itong gamitin upang itago ang presensya nito o tulungan itong makatakas. Ito ang mga sandatang kailangan ng Ukraine sa pag-atake sa gilid ng Russia. Sa ilang tangke na handa na isakatuparan ng Ukraine ang kanilang plano. Ginamit ng outlet ang geolocated footage at sinabi na sinimulan ng Ukraine ang pag-atake sa gilid ng Russia malapit sa Novopavlivka gamit ang mga Leopard na tangke. Pumwesto ang mga tangke at nagpaputok ng 100 at 5mm bala sa mga kuta ng Russia bilang paghahanda sa pag-atake sa lupa. Malaki ang posibilidad na naging bahagi ang hamog sa Ukraine dahil nagamit nila ang mga tangke bilang panangga
na sana ay ibibigay ng hamog. Nahihirapan ang drone operator ng Russia maghanap at umatake ng mga tangke gamit ang first-person view drones. Pero banta pa rin ang mga drone kung manatili ang mga Leopard na tangke sa pwesto nila. Alam ito ng Ukraine kaya inatras nila ang mga tangke matapos magdulot ng pinsala at inilayo sa abot ng mga drone ng Russia. Kasabay nito, sinalakay ng marinong Ukrainian ang mga kuta na pinahina ng tangke gamit ang siwang sa depensa ng Russia. Nagbigay ito ng perpektong mga pasukan. Nagsimula ang paglilinis ng mga trintsera. Umabante ang mga marinong Ukrainian mula sa isang trintsera, inaalis ang mga nagtatagong sundalong Ruso habang sumusulong. Delikado itong gawin ng basta-basta dahil di matutukoy ng mga marinong mag-isa ang laman nito. Hintayin sila sa trintsera. Dito pumapasok ang mga Ukrainian reconnaissance drone operator. Sabi ng Euromaidan Press, sinuportahan ng reconnaissance drone ang mga marino sa trintsera. Ang mga kuha mula sa drone ay agad ipinadala sa mga komandante ng Ukraine na siya namang nagbigay ng impormasyon sa mga marino na iwasan ang mga ambush ng Russia at na-neutralize ang lahat ng banta sa lupa. Mahirap ang trabaho dahil kailangan pala ring pasukin ng mga marinong Ukrainian ang lagusan at trintsera ng depensang Ruso. Napakahirap gawin kahit sa pinakamagandang pagkakataon. Napahirap ang trabaho dahil tinamaan ng mga Leopard tank ng Ukraine ang depensa ng Russia. Kaya bumagsak ang bubong ng isang kuta sa mga lagusan na kailangang linisin ng Ukraine. Hindi ito naging hadlang sa mga marinong Ukrainian na nagsagawa ng mabagal at sistematikong paglilinis na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Russia. Sa pagtatapos ng operasyon, 5 sundalong Ruso ang napatay at 10 ang sumuko bago ang pag-atake sa Novopavlivka. Nang naging malinaw sa kanila na may kalamangan ang Ukraine sa labanan, lahat ng sundalo ay inihatid sa likurang bahagi ng Ukraine kung saan sila dinala bilang bihag at gagamitin sa anumang susunod na pagpapalitan ng bihag. Nagkakaroon ng palitan sa Russia at Ukraine at mahalaga, nakapasok na ang Ukraine sa gilid ng Russia. Sa posisyon sa kabila ng Ilog Vovcha, handa na ang Ukraine sa mga kontra-atake. Hindi pa rin ligtas ang Novopavlivka. Kontrolado pa rin ng Ukraine ang lungsod at layunin pa rin ng Russia na sakupin ito para makakuha ng magandang pwesto sa pagtawid sa ilog. Patuloy ang pagtulak ng Russia. Ayon sa Disyembre, 1787 labanan na ang naganap sa pagitan ng Russia at Ukraine pagsapit ng maagang gabi. Sa isa sa mga pag-ataking iyon na naganap sa direksyong Dachna na nabanggit natin kanina sa video, ipinapakita ng pinakahuling pag-atake na ito kung gaano kahusay ang Ukraine sa pagsasama-sama ng kanilang mga tangke, drone at puwersang lupa para magsagawa ng matitinding pag-atake laban sa depensa ng Russia. Nagdagdag ang tagumpay ng Ukraine sa momentum mula sa muling pagbawi ng Ivanivka. Mas magiging tuloy-tuloy at mahirap ngayon ang pressure para sa Russia na sumusubok lumapit sa Novopavlivka. Dagdag pa, ayon sa ulat ng Euromaidan Press, bawat tagumpay na nakakamit ng Ukraine ay pumipilit sa Russia na palawakin pa ang kanilang depensa habang humahaba ang linya ng labanan. Maraming bagay ang nakasalalay kung paano susundan ng Ukraine ang matagumpay nilang pag-atake sa direksyon ng Novopavlivka. Pero sa ngayon, nakagawa na ng magandang progreso ang bansa at mukhang nasa tamang landas na ito para mabawi ang sapat na mga teritoryong okupado upang mapigilan ang tangkang paglusob ng Russia sa kabila ng Ilog Vovcha at mas malalim pa sa Dnipropetrovsk. Ang operasyon sa Novopavlivka ay nagpapakita ng perpektong halimbawa kung paano ang eksakto at malalakas na kontra-atake ng Ukraine ay unti-unting nagpapahina sa depensa ng Russia. Sanay din ang Ukraine sa pag-akit sa mga umaataking Ruso sa mga bitag na nagdudulot ng malaking pagkalugi. Kamakailan lang, inilagay ng Ukraine ang isa sa mga bitag na iyon sa lungsod ng Pokrovsk na kasalukuyang pinagdadaanan ng labanan at nagbayad ng malaking halaga ang Russia para sa isang bigong pag-atake na nauwi sa wala. Tuklasin kung paano napigilan ng Ukraine ang mabilisang pagsalakay ng Russia sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang napapanahong balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa harapan ng digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.